Pangatlo, God's will more than or greater than your will. Minsan, nasasaktan tayo, nafe-fail tayo, nagagalit tayo kay Lord pag yung prayer natin ay hindi nasagot o hindi nabigay. Kasi minsan, yung panalangin natin ay sariling kagustuhan lang natin at hindi naman natin tinanong, will mo ba to Lord? Nagalit ka, na bad trip ka kay Lord dahil binasted ka nung nililigawan mo kasi pinag-pray mo na, Lord, sana sagutin niya na ako. Pero binasted ka. Pero tinanong mo ba, Lord, kung will mo na siya yung maging karelasyon ko, let your will be done. Hindi, prayer mo, Lord, gusto ko siya, sana ibigay mo siya sa akin. Nung hindi binigay, nagalit ka. Nasasaktan tayo minsan dahil yung expectation natin, yung gusto nating answer sa ating prayer, yung sarili nating kagustuhan at hindi natin tinatanong, kagustuhan mo ba to Lord? Will mo ba to Lord? Gaya nga nang sabi sa Matthew 26:39 nung nananalangin si Jesus bago siya ipako. Si Lord, si Jesus, nag-request din siya baka may ibang paraan. Pero hindi ako masusunod ang kalooban niyo. Lumalago tayo sa ating prayer life pag ang content ng prayer ay hindi na yung sarili nating kalooban at pagkagustuhan na lang. Kundi sinisiyasat natin kung ano yung will ni Lord sa ating buhay. Natututo tayo na magtanong, Lord, ito ba yung will mo sa aking buhay? At kung ito yung will mo, ito yung mangyari. Hindi yung, Lord, ito yung gusto ko, ito yung ibigay mo. Sa isang beses o sa maraming pagkakataon, naging guilty tayo sa gantong prayer na may pinagpipray ka na gusto mong i-insist, yun yung gusto mo at hindi binigay ni Lord dahil hindi yun yung will niya. Pero habang tumatagal, habang lumalago ka sa iyong prayer life, na-acknowledge mo na o pinagpipray mo na ang kalooban ng Panginoon, hindi na lang yung gusto mo. Like Jesus, may personal din siyang request. Baka pwedeng baguhin, Ama. Pero hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang inyong kalooban. Nawa, sa ating prayer life, as we grow, as we mature sa ating prayer life, lagi nating sisiya sa ating prayer. Hindi na yung sarili nating kagustuhan lamang, kundi inaalam natin, sinisik natin kung ano ba ang kalooban ng Panginoon. Nawa, ganun din po tayo. Hindi tayo nagiging selfish na kagaya ng una na puro hingi na lang, puro tayo na lang at puro sariling kagustuhan mo na lang ang masusunod. Bagkos, sinisiyasat mo pa rin ano ba ang kagustuhan ng Panginoon. At habang lumalago ka, tumatagal ka sa pananampalataya, nagiging close kayo, nag-grow yung relationship mo with Jesus, mas madali na sa'yo makita at maunawaan ang kanyang plano. Kung ano ba ang kalooban ni Lord at mas madali mo nang mapag-pray ano ba ang kalooban ng Panginoon.